Life is full of uncertainties. Amen? Life is unpredictable. We face challenges. We face struggles. That is why people began to question the direction of their journey. Kadalasan sinasabi natin, ano ba? Ginagawa ko naman ng lahat. Nananampalataya naman ako sa Diyos. Pero bakit ganito? Hindi ko na maunawaan kung saang direksyon na papunta ang buhay ko. Sounds familiar? Because everything in life is unpredictable. Do you believe that? Because nobody knows what will happen. But one thing is true. One thing is true. Alam niyo kung ano yun? Everything is in God's hand. Our title for tonight is God's Hand is Unlimited. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, tonight, we come into Thy presence with thanksgiving in our hearts. We humble ourselves before You, Lord. Lord, may Your presence fill this place. May Your words be imparted in our hearts and in our minds. May Your small, still voice, O God, be heard, Lord, by my whole soul, spirit, and body. Anoint me, O God, as I deliver Your message to them. May Your words be our life. May Your words enlighten us. May Your words give us strength and understanding. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. In Isaiah chapter 46 verse 10, ang sabi niya rito, I make known the end from the beginning, from ancient time. What is still to come, I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Sa Tagalog, sabi niya, sa simula pa ay sinabi ko na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang aking balakin, tiyak na mangyayari. At gagawin ang lahat ng gusto kong gawin. Meaning to say, sa Diyos, ang lahat ng bagay ay tapos na. Amen po ba? Sa bagay na ito, hindi po ito nagiging madali para sa atin. Bakit? Kasi po, ang tao ay sadyang makakalimutin. Ang tao kadalasan ay nakafocus lamang sa bagay na kanyang nakikita, sa kanyang nararamdaman. Kasama na dyan ang naririnig, nalalasahan at naaamoy. Mas pinaniniwalaan natin ang mga bagay na ito kaysa doon sa sinasabi ng Diyos na sa simula pa ay sinasabi ko na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At lahat ng balak niya, tiyak na mangyayari. At tiyak din na gagawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Para sa kanya, ang lahat ng bagay ay tapos na. Kaya ang sinasabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. God is confident in saying these words because He is the one who plans it all. Amen po ba? The life of Joseph the dreamer. Joseph is the beloved son of Jacob. Paborito ni Jacob ito eh. Pero itong si Joseph ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Anong ginawa nila? Ibinenta siya
Sa Egypt, si Potiphar, si Parao, ang nakabili sa kanya, pinagkatiwalaan siya bilang alipin. Ngunit itong asawa niya ay nagkagusto kay Joseph kasi makisig si Joseph. Nais niyang sipingan siya ni Joseph. Pero si Joseph ay malaki ang takot sa Diyos. At malaki ang pagkakautang ng loob niya kay Parao. Ayaw niya. Tumakbo siya kaya siya po ay pinaratangan. Falsely accused by Potiphar. Binaliktad niya ang sitwasyon. Kunwari siya yung ni-rape. Anong nangyari? Ikinulong, imprisoned siya. Pero nung nasa kulungan siya, wala siyang ginawa kundi mag-interpret ng dreams ng mga kapwa niya bilanggo. Kaya naman ang tiwala ng tao sa kanya ay nandoon. Amen po ba? Hanggang sa itong si Parao, which is the head of Egypt, the president of Egypt, ay nanaginip and nobody can interpret his dream except Joseph. And when Joseph interpreted his dream, nangyari po ang lahat ng sinabi niya at dahil dito ginawa siyang second highest in command in Egypt after Parao. Hallelujah. Ang tanong ko po sa inyo, alam ba ni Joseph na mangyayari ito sa kanyang buhay? Hindi ba niloko nga siya ng mga kapatid eh. Binitag siya tapos saka siya binenta eh. So ano ba, nung binibenta ba siya, tuwan-tuwa ba siya? Yay! It goes according to my plan. Magiging second highest in command ako sa Egypt. Hindi niya alam yon. Amen po ba? Tanungin mo sarili mo ngayon, sino rito nakakaalam na kanyang kinakaharap? Sa hinaharap. Hello? Nobody knows. Yung iba, dahil sa kasalukuyang estado nila sa buhay, they jump into conclusion na magiging maganda buhay ko. Kasi pinanganak akong mayaman. Pinanganak akong meron. So palagay ko maganda buhay ko sa hinaharap. Yung iba naman, they jump into conclusion sa kasalukuyang buhay na hinaharap din nila. Pagka sila'y mahirap, nakatira sa squatter, ang isip na nila, doon na rin po sila mamamatay. Ipinanganak silang mahirap, mamamatay din silang mahirap. Very seldom ang mga taong nangangarap na sasabihin nila, hindi lang ito ang buhay, gaganda rin buhay namin. Bihira yung mga ganong bagay, mga ganong tao. Amen? Pero ang realidad ay talagang hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin kinabukasan. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, si Manny Pacquiao ay naging laborer ko. But right now, he became a billionaire. And who knows? Ako ba alam ko yon? Si Manny Pacquiao, alam niya ba yon? Ang Diyos, alam po ba? Yes. Because everything is in God's hand. Amen po ba? Walang nakababatid, kundi ang Diyos lamang. Pero ang Diyos, sa bawat kilos na ginagawa niya, mayroon po siyang rason. Amen po ba? Hallelujah. Hardship is part of divine plan to shape you. Alam nyo, kadalasan kasi sa atin, kapapanood ng pelikula, parang misis ko, pag nanood ng series, nasa series 1, 2, 3, 4 pa lang siya, ang gagawin niya, tatalon na kagad siya sa ending. Alam niyo yun, yung bang nasa series pa lang siya, season 1 pa lang kung season 6 yung tatapusan, tatalonin niya yun. Para malaman niya na yung ending.
Ang problema sa atin mga anak, gusto nating maging langis, pero ayaw nating magpadurog sa Panginoon. We want to become oil, but we do not want to be crushed to become oil. Amen? Di ba ang langis galing sa pagdudurog ng olive fruit? Yung bang olive fruit na yon, anong klaseng pandurog bang ginawa nila doon? Ha? Durog na durog. Amen? Minsan gusto natin, Lord, sana gusto ko maging presidente. Lord, gusto ko maging mayaman. Gusto ko ng ganito. Ang dami nating gusto kasi nakikita natin ang ganda ng posisyon. Pero hindi ka ready magpadurog sa Panginoon. Pag sinubukan ka na, ayaw ka na. Hello? Sino rito ang gustong guminawa buhay? Sino rito ang gustong magkamit ng magandang posisyon? Anong sikreto? You need to be ready na gamitin ka ng Panginoon. Kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, handa ka dapat magpadurog sa Kanya. Hindi yung gusto mong maging singer, napagalitan ka ni Leader AJ sa ni Leader Laika, ayaw mo na. Lalo na siguro sa Diyos. Because God is a perfect God. Hallelujah. Well, tatlo lang ang pointers natin. May good news. Dahil ang kamay ng Diyos, sabi niya, God's hand is always an active presence. Aktibo siya sa lahat ng oras para alalayan tayo. Sabi mo sa katabi mo, aktibo ang kamay ng Diyos para ikaw ay kanyang alalayan. In the book of Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Wow. Sino naniniwala rito na lahat na kanya pinagdadaanan, kasama niya ang Diyos? In Psalm 37 verse 24, though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Paano ko nasabi? Sino sa inyo ang nakakakita sa butil na itinanim sa lupa? Hindi natin nakikita pero may nangyayaring buhay na nagaganap doon sa ilalim ng lupa between the seed and the soil. Seed under the soil, there is ongoing movement but we do not see. Ang nananampalataya sa Diyos, akala mo lang walang nangyayari, pero ang Diyos is faithful. God is doing something to us every seconds of our lives. Ang kanyang kamay ay busy. Akala mo wala kang kwenta. Kaya maraming nagpapakamatay, akala depressed, akala nila hanggang doon na lang yung buhay nila. Ang sabi ng Panginoon, hindi anak. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong magulang. Alam ko na ang layunin ko sa iyo. At habang tumatagal, God is pruning you. God is strengthening you. God is educating you. God is giving all the wisdom for you to learn. Did you get it? Simple lang. So, ba't ka madidismay? Ba't ka mawawala ng gana sa buhay? Maaaring hindi mo pa nakikita ang development. Last week, I went to the doctor. I was 114 kilos, my God. 114. 2 kabang bigas, mabigat pa ako doon. Kasi ang isang isang sakong bigas ay 50 kilos lang. E di mabigat pa ako sa 2 sako ng bigas. And then kanina, bumalik ako, kinilo nila ako 109. 5 kilos yung nawala, which I do not notice for the whole week. God is doing something in your life, mga anak. So you have to put your trust in Him. Again, balikan mo uli yung sinabi niya kanina. Ano sabi niya? I make known
from the beginning to the end. Alam niya na kung ano magiging buhay mo, may plano siya sa'yo. Amen po ba? Hallelujah. Alam mo ba mangyayari doon sa kaibigan mo? Kaya nga yung lagi ko sinasabi sa intercessors, just keep praying. Our prayers, nagulat nga ako, sabi ko, yung mga lumang mga attendee natin, siguro nakalimutan na yung mga promise ng Lord, diba? Nag-aalisan. Ang daming issues sa isip, dahil lang sa issue, nagpapa-apekto. Pero ginagamit na rin yung issue para magawa yung gusto. Yun lang ang totoo nun. Dahil kung ang puso mo talaga sa Diyos, mga kapatid, nagtitiwala ka sa Diyos, hindi po mangyayari yan. Amen? Ginagamit na lang yung issue eh. Kung meron mga issue kayo naririnig. So gagamitin na lang yung issue. May issue ka? Amen? Nananalangin kami sa intercession. Sabi ko, ipag-pray natin yung mga taong hindi natin naabot. Ipag-pray natin yung kaibigan natin, kamag-anakan natin na wala dito. Hindi po ba kayo nagugulat? Ang dami po nating bago. Yun po ay bunga ng pananalangin. Because it is not us that we are going to work, but God's hand is doing the work. God is touching people. Hindi naman niya in-invite, hindi niya kinulit. Pero kusang dumarating. Nagulat ako, ang dami nating binautismo anong Sunday. Dahil ba sa galing natin yun? No. Meron na talagang itinakda ang Diyos sa mga taong yun. Amen po ba? So do not forget, pagka kayo po ay nangihina, isipin nyo lagi na ang kamay ng Diyos ay aktibo. Amen. Kaya yung mga nagtetestimony dito kanina, natutuwa ako eh. Nagugulat sila. Why? Because God is doing something that you do not see. Hallelujah. O number 2 na kagad. Sabi ko sa inyo, 15 minutes lang to. God's hand is always there to, sabihin mo sa katabi mo, ang kamay ng Diyos ay laging nandyan para ikaw ay protektahan. In Psalm 41 verse 10, sabi niya, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. In Isaiah chapter 41 verse 13 to 14, for I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. Do not be afraid, you warm Jacob. Little Israel, tayo yun eh. Do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. Pakibalik mo nga doon sa picture. Oh, ang ganda. Do you picture the picture? Ang sarap mamahinga sa kamay ng Diyos. Secured na secured. Hello? Ganyan niya tayo kamahal. Amen po ba? Bakit? Because the mind of a father is a lifetime contract to protect his children. Hello? Kaya nga yung kanta, our God is an awesome God from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. The love of the Father is so deeply and intimately. I remember Matthew chapter 6, verse 26 to 27. Look at the birds in the sky, sabi niya. Hindi sila naghahasik, hindi umaani, hindi nagtitipon sa banga. Sino ang makakapagpahaba ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Ang matindi nito, sabi niya, higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Hello? Because the Father heart and mind, ang kanyang kontrata ay lifetime.
ang kontrata niya sa atin ay lifetime. Alam niyo ba na I am 54 pero buhay na buhay pa ang diwa ng mga anak ko kung paano sila ngumiti, kung paano sila umiyak, kung paano sila magsinungaling, kung paano sila mga lokohan. Everything is in our heart and mind. Kanina lang, masakit daw ang ngipin ni Gab. Paano gagawin? Anong ano natin? Why? Because that is the Father's heart of God. Akala mo hindi kanya iniisip? So please, do not struggle to trust God. Ano sabi nung kanta? Yung nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. It's not only songs. That's reality. Hello? Kaya sabi nung kanta kanina, I'm your beloved, your creation. Hello? Pag-alabin mo ang pagtitiwala mo sa Diyos, mahal na mahal na mahal ka niya. Hindi yung, bakit sila meron, ako wala. Sabi ng Lord, hindi ka nagtitiwala sa akin, anak. Tinitignan mo yung iba, pero ako ayaw mong tignan. Hanggang sa pinakamahirap pa naman yung reklamo ng mga taong walang pananampalataya, mabuti pa yung mga masasamang tao yung mayaman yung mga mandarambong Ba't ako simba ng simba? Sabi ng Lord, yan bang pagsisimba mo ang dahilan? It's all according to my plan. Amen? Kaya mga kapatid, do not struggle to trust the Lord. From now on, sabi nung awitin kanina, into your hand, I commit again with all I am for you, Lord. And you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Ano yung commitment? Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I sing with all I am. Wag lang po tayo, puro kanta. You have to remind yourself. Kapit. Reminder lang po ito. Amen? Tandaan mo, hindi kailanman nawaglit ang iyong katauhan sa isipan ng Diyos. Lalo na kapag ikaw ay nananampalataya. Pangatlo, tapos na tayo. God's hand is powerful. Do you believe that? Powerful kaya ang kamay ng Diyos? Ha? Sabi ng Exodus 15:6, your right hand, Lord, was majestic in power. Your right hand, Lord, shattered the enemy. Kaya mga kapatid, His hand is powerful. Kaya po ang kanyang kamay ay inilintulad sa potter's hand. Amen? Sabi po niya, trust the potter's hand. He makes and mold you. Hello? Trust the potter's hand. Ay, nako. Sino ang mag-aakala ng isang bata na pinaanod sa ilog para makaligtas sa kamatayan? Pinaanod si Moses sa ilog. Ang galing ng timing. Ang nakakuha sa kanya kapatid niya na alipin ng reyna. Imbes na patayin siya, ilalagaan. At ang nag-alaga ay yung nanay niya mismo. Puro naka-timing. Bakit? Si Moses pala ang nakatakda na magiging pinuno para ilabas ang buong Israel sa kamay ng Ehipto.
Sino mag-aakala na ang isang magsasaka na taga-alaga lang ng tupa ay magiging hari ng Israel? Si David. Sino mag-iisip na mga kabataan katulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego, si Daniel, ay gagamitin ng Diyos? Hallelujah. Sinong makakapag-isip na isang interpreter lang ng panaginip ay magiging pangalawa sa pinakamataas sa Egypt, na siya pang nagligtas sa mismong sambayanan niya na nagbenta sa kanya? God can turn the negative into positive. Amen? Kaya pag ikaw anak ng Diyos and you have faith in God, maniwala ka, mga kapatid. Huwag mong tignan yung kasalukuyang katayuan mo sa buhay. God can definitely turn it around. Kasi ang isip kagad natin, yayaman ako. Mayaman ka kapag ginamit ka ng Diyos. Dahil siya po ang may lalang ng langit at lupa. Kung ikaw nga painumin ng basong marumi, ayaw mong gamitin eh. Pag ginamit ng hari yun, ibig sabihin, malinis. Amen? Doon pa lang sa paggamit sa'yo, ay isa ng karangalan. Ang isip kasi kagad natin, yaman, pera, kasikatan, posisyon. Mga kapatid, you must be proud that God is using you. You're singing out here. God is using you. Sabi nga kanina ni Jane, hindi ko nga po minsan maiisip eh. Nakakagawa ko ng kasalanan pero ginagamit ako ng Panginoon. Sino ba sa atin dito ang malinis? Pero ang Diyos, the moment that God chooses you, isang bagay na karangalan dapat yun. Huwag mo laging sukatin ang standard ng mundong ito sa standard ng Diyos. Amen? Remember that the hand of God is powerful. Alam mo kung kayamanan lang ng lupa ang pag-uusapan, God can give us all these things. Pero hindi po kasi yun ang isip niya eh. Ang sinasabi niya, ang buhay ay hindi eternal dito sa lupa. Pag sinabing lupa, ito po yung worldliness. Pero paghahariin niya po tayo rito sa lupa with eternal life. Iba na po yun, glorified na po lahat yun. Amen. Ang lahat ng bagay na nagaganap, ito po ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang kamay. All we have to do is to surrender to God. Give it to God. Release it to God. Amen? Because surrendering is trusting what He knows for you. For He sees things we cannot see. Alam mo kapag ang attitude mo, sasabihin mo, Lord, sige po, nagtitiwala ako sa inyo. Nagtitiwala ako sa inyong dakilang layunin sa aking buhay. Susunod lamang ako sa inyong kagustuhan. Noong mga panahon na kami nag-i-struggle kay Monica, lagi kaming natatakot na anytime pwedeng kunin ang buhay niya. Pero nagdesisyon kami, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa kanya. Hanggang ngayon, ayaw naman mamatay-matay. Maging ang mga doktor, biruin mo, nagpa-check up siya. Sabi ng doktor, parang nakakita ng multo. Sabi, akala ko patay ka na. Buhay ka pa? Why? Kasi we entrust her life to the hand of God. Alam mo, pag sinolo mo yung bagay na meron kang kabigatan sa buhay,
you will continue to struggle. But if you submit yourself and surrender to God, sabi ng Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, sabi niya, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Alam mo, pag sinuko mo sa Lord ng lahat ng bagay, yung kapangyarihan ng kapayapaan ng Diyos, doon mo masasabi na talagang totoong kapahingahan. Huwag mong pilitin, mapapagod ka. Huwag mong pilitin na hawakan at solohin ng kabigatan. Walang mangyayari dyan. Kapag lagi lang nasa iyan, patuloy lamang ang pangangamba mo. Patuloy ka lamang matatakot sa buhay. Amen? Pag ang problema mo, sinolo mo, wala. Pero pag binigay mo, ibig sabihin, binibitawan mo. Amen? Wala na sa'yo. Nasaan ang burden? Sa Kanya. Amen? Eh, nangyayari kasi sa atin, binigay mo, binabalik mo. May tali. Once na pinagpasa Diyos mo, pagpasa Diyos mo na. Amen? So, simple lang po. Conclusion. Whenever the hand of God is present, there is always sense of guidance, strength, and security. Whenever the hand of God moves, there is always transformation. Therefore, put your trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen? Hello? I hope that tonight, go home and meditate these words of the Lord. Whatever it takes, so be it. Sino po ang natulungan ng salita ng Diyos sa gabing ito? Meron po ba kayong mga pangamba sa buhay? Ako nga, lagi ko sinasabi, si Nicole, iniisip ko, paano na? Nare-rebuke din ako ng Panginoon. Marunong ka pa sa akin. Ako may gawa niyan. Amen?